have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Glory to Jesus. Muli si Brother Joey dito ng Creoket Pananampalataya at another parang ginawa ko marathon. Sabi ko nga na I have a lot of words to say at hindi ako magsasawang sabihin ito. Kamusta na kayo at kamusta na yung mga weekend din ninyo? Magandang umaga sa inyo, tanghali, hapon, ng gabi sa mga kayo naroon. Aking inyong kapatid at inyong kaibigan, si Brother Joe, na naririto muli sa Karaoke at Pananampalataya, ang isang YouTube content ko na ang tinatalakay about the Bible, the life of Christ, and mystery ng kingdom ng Panginoon. Dito po, ang aking sasabihin ngayon dito ay ang still ang life and the ministry ng Panginoon Jesucristo. Ang Panginoon Jesucristo ay nabuhay sa Israel, sa northern part ng Israel, at lumaki siya doon sa Nazareth. Although pinanganak siya nung sanggol siya sa Bethlehem, sa Ephrata, at siya ay nag-move in doon sa Nazareth. At sa ibang mga video ko ay sinabi ko nga na ang Panginoon Jesucristo ay siya ay isang karpintero, nabuhay siya bilang isang karpintero. From the age of 13 hanggang 29 years old ay isang karpintero siya. At nung mag-reveal na siya ang Messiah ay year 30 AD, 33 years old siya and a half nung siya umakyat sa langit at ngayon ay hinihintay natin siya sa kanyang pagbabalik. Ang pamumuhay ng Panginoon Jesucristo ay walang pagkakaiba daw sa mga taong nabuhay ng mga panahon na yon. Ang Panginoon Jesucristo ay hindi isang negosyante, kundi siya ay mayroong skill as a carpenter. At hindi na binanggit nung nagmi-ministry siya si Jose. Maaring siya ay namatay na bago pa mag-edad ang Panginoon Jesucristo ng 30 taon o 30 years old. At dito sa Galilee ay hindi nga siyang kinikilalang prophet doon . Sabi nga yung Galilee, di ba? Walang matitinong taong nagmumula sa Galilee sapagkat sabi ng Biblia naman doon
sumindi ang ilawan para tanglawan ang mga nasa dilim, yun sa Galilee. At ang paboritong puntahan ng Panginoong Jesucristo ay ang Capernaum, sapagkat ang mga tao ron ay nakikinig tungkol sa kingdom ng Panginoon na kanya sinasabi. Ang physical appearance ng Panginoon ay hindi siya Caucasian o yung mga Ashkenazi Jew people na yung mga ngayon na mapuputi na nasa Israel. Hindi siya ganon. At sinabi ko na sa nakaraang kong video, yung bago ito ay nandun siya sa Song of Solomon at sa Isaiah 52 and Isaiah 53. Yung kalagayan ng ating Panginoon sa Kristo. At sa New Testament ay ganon din na ang Panginoon sa Kristo ay as a servant. Ayun ang pagkakakilala nila ng mga alagad sa Panginoon sa Kristo. Ang Panginoon sa Kristo ay masipag. Masipag siya. Masipag magtrabaho, masipag manalangin, masigasig sa pagbabasa ng Old Testament, lalo na nung early years niya na nagpupunta sa Jerusalem every year. At siya ay laging nagpa-fasting and nagpe-prayer and fasting. Sapagkat alam niya yung kanyang gagawing pagliligtas sa tao, ito ay magpakailanman hanggang sa siya'y dumating. Si Jesus Christ na ating Panginoon ay nanirahan sa Galilee. At ang kilala sa lugar na yon ay yung Sea of Galilee. Ngayon ay tawag nila yung Lake Kinnaseret o sa Israeli ngayon. I'm not so sure but still Lake Galilee pa rin yun ang tawag. Sea of Galilee. Ang Sea of Galilee ay fresh water lake. Subalit kung susundan ng mga tao yung tubig na umaagos doon sa pababa, down south, papuntang Jordan River, tapos pag narating nila yung Dead Sea, sobra naman ng alat doon. Walang nalulunod na tao doon, tsaka animals, kasi lumulutang yung buoyancy nila kasi dahil sa sobrang salty ng tubig. Doon nagbabautismo sina John the Baptist pababa doon sa Jordan River pa. Sapagkat sagana sa tubig nandun at ang tubig ron ay warm. Hindi tulad sa Galilee na malamig-lamig at minsan mayroong mga storm, lalakas ang alon. Pero sa Jordan River ay banayad. So kaya doon ang favorite puntahan ni John the Baptist para mag-baptize at doon din pumunta ang Panginoon sa Kristo. So ang Sea of Galilee ay freshwater lake. Ang mga isda na nandoon na nahuhuli at nahuhuli nila Peter at ng mga kapatid niya, si Andrew at yung mga anak ni Zebedee na si John and James na mga mangingisda doon ay tilapia. Kung tawagin ngayon ay Peter's fish. Tilapia at mga catfish, African catfish ang nahuhuli doon. Kasi tubig tabang lake. So, freshwater lake. Yun ang mga nahuhuli nila ron. Doon nahuli rin ni Peter yung mga isdang malalaki na sinabihan siya ng Panginoon ay hulog mo sa banda roon, yung lambat mo. At nakahuli siya ng napakarami. At yun ay nagpasimula na siya sumunod sa Panginoon. At yung bangka niya ay inangat niya na sa lupa. Tandaan na siya ay susunod na lang sa Panginoon bilang mga mangingisda para sa kaharian ng Panginoon, fishers of men. Hindi na siya fisherman, fishers of men. Si Jesus Christ also, kumakain siya ng tilapia. Kinakain nila, ang tilapia kasi ay yun ang madaling hulihin doon at madaling mailuto o ganun.
Tulad ng mga Pilipino at ibang mga lahi ng Asia ay kumakain ng tilapia at sapagkat nanggaling ang tilapia sa mga tabang na tubig at kumalat na hanggang Asia, di ba? Yung sina Peter, kumakain din sila ng tilapia. Maalala nyo nung nabuhay na muli ang Panginoon, tinuruan sila ng Panginoon kung paano manghuli ng tilapia nung resurrection, di ba? Pagkatapos, dalhin nyo rito yung sabi, yung hinuli nyo. Pagbaba nila, di ba? Meron ng inihaw kagad doon. Ang Panginoon sa Kristo ang nag-ihaw. Tingnan nyo sa Bible yung makikita ninyo. May inihaw na kagad sila nadatnan. Paano nahuli ng Panginoon sa Kristo yun? Tandaan nyo, resurrected body na siya. Merong resurrected na yung body niya. Nag-resurrect na siya. At pinaghandaan niya ng pagkain yung mga disipulo niya, sina Pedro. At doon din sinabi ng Panginoon sa Kristo, Peter, do you love me more than this? Do you love me more than this? Yung paborito mong isda na Peter's fish, yung tilapia. Do you love me more than this? This, yung pagtatrabaho mo bilang mangingisda? Yes, Lord. Makasagot siya ng yes, Lord. Pakainin mo ang aking mga tupa. Ngayon, sinabihan na siya ng Panginoon, be a preacher, a pastor of my church. Ano pa sa paligid natin doon na pangkaraniwan na hanggang ngayon ay matatanaw natin sa Israel? Yung fig tree. National symbol ng Israel yun. Until now. Nakakita na ba ng fig tree? Pakikita ko muna sa inyo yung dahon ng fig tree. Kasi may tanim akong fig tree. Yung mga biblical fruit, tinanim ko rin dito. Ito yung dahon, no? Ang laki, di ba? Ito yung pinantakip ni Adam and Eve, si Adam at si Eva, nung magkasala sa Diyos. Ang kati nito, magaspang, oh. Pinakita ko lang sa inyo. Ito naman ang bunga ng fig tree. Ganito kalaki. Ito pa. Kaani ko lang kanina sa backyard ko para ipakita. Kung sa tamis, matamis to. Ang ginagawa ko rito, inugasan ko, tapos nilalagay ko sa gilid muna ng yung panglalagyan at pwede kong kainin yung kinabukasan sa sobra tamis. Kung gusto kong kainin naman medyo malamig-lamig, lalagay ko lang sa fridge ng ilang mga minuto, tapos lalamig na. Etong fig tree na to, fruit, etong favorite kainin ng Panginoon sa Kristo. Sapagkat ito ay tumutubo sa lugar na yon. So, dito sa US, yung fig tree season ay twice a year tumutubo o namumunga. Mid-May hanggang November. Naani ko na yung ibang mga fig tree ko, meron na naman bagong umuusbong. Hanggang November na yon, yung umuusbong na bago. Hanggang na yon, kasi twice yun eh. Pagkatapos ng fall season, spring na, kasi fall season pa lang, yung fig tree, kahit sa panahon ng Panginoon Kristo sa Israel, nagdadahon na. Pagkatapos sa spring, mamumunga na kagad yun. Ayun yung unang bunga. Pagkatapos mid-May, yung mga mainit-init na, mamumunga na ulit. Hanggang na yun. Hanggang November, namumunga hanggang sa malagas na yung dahon. Tingnan natin dito sa Mark chapter 11, verse 12 hanggang 14. Mark 11, 12 hanggang 14. Merong isang kasaysayan dito na pangyayari na sinasabi ng iba na hindi raw maganda ang ginawa ng Panginoon Kristo sa puno na to. Ang sabi rito sa Mark 11, 12 hanggang 14, Jesus entered Jerusalem and went to the temple. He looked around at everything, but since it was already late, he went out to Bethany with the 12. The next day,
As they were leaving Bethany, Jesus was hungry, nagugutom. Seeing in a distance a fig tree in leaf, merong dahon yung fig tree. So this is possibly after ng fall season or early spring. And then he went to find out if it had any fruit. When he reached it, he found nothing but leaves, because it was not the season for figs. Then he said to the tree, "May no one ever eat fruit from you again." And his disciples heard him say it. And his disciple heard him say it. Tayo natin pinatuloy ng Panginoon yung kanyang misyon, kasama yung mga alagad. Pero nung bumalik sila ron sa dinaanan nila na yon, doon na sa chapter 12 verse 20 hanggang 24, eto nangyari. 20 hanggang 24. In the morning, as they went along, they saw the fig tree withered from the roots, natuyo. Peter remembered and said to Jesus, "Rabbi, look, the fig tree you cursed has withered." "Have faith in God," Jesus answered. "I tell you the truth, if anyone says to this mountain, 'Go throw yourself into the sea,' and does not doubt in his heart, but believes that what he has will happen, it will be done for him. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive him, so that your Father in heaven may forgive you your sins." Nung sinumpa ng Panginoon yung fig tree na tuyo, pagbalik nila next morning, tuyong-tuyo. Sabi ng ibang mga yung mga anti-Christ na yung mga hindi naniniwala. Pero gustong-gusto nilang tingnan kung yung mga miracles ng Panginoon. Sabi raw, kita nyo, naging arrogante si Jesus Christ dyan. Bakit siya susumpay yung halaman? Pure plant daw. Kala nyo concerned sila sa plants? No, they're just tricking yung pangyayari na to. Tinitricks nila yung mga Christian. Ano ba talaga unang nangyari dito? May dalawang season ng fig tree. Yung early bloom ng fruit niya, yung early bloom nun, yun ang hinahanap ng Panginoon. Hindi nagbunga. Walang bunga, dahon lang. Pero sa susunod na by summer and then up to November, magmumunga na yun. Kung mag-miss man siya ng isang bunga, kasi 2 beses sa susunod meron na siya. Bakit sinabi ng Panginoon na huwag ka nang mamunga? Hindi naman sinabi ng Panginoon na matuyo ka hanggang ugat Wala kayo narinig ng ganun, di ba? Sinabi niya lang na huwag kang mamunga. Ulitin ko. Hindi ganun ka-harsh ang Panginoon sa nature. In the morning, as they went along, they saw the fig tree withered from the roots. From the roots, pero eto yung sinabi muna ng Panginoon. The next day, as they were leaving Bethany, nung paalis na sila, nagutom ang Panginoon, Jesus was hungry. Seeing in the distance a fig tree in leaf, he went to find out if it had any fruit. When he reached it, he found nothing but leaves, because it was not the season for figs. Then he said to the tree, "May no one ever eat fruit from you again." Hindi sinabi ng Panginoon, matuyo ka at mamatay kang puno ka. Sinabi ng Panginoon na wala nang sino mang mga taong makakakain sa iyo. Either yung mga puno na yon, ay yung puno na yon at yung bunga ay na-harvest na ng ibang mga tao, o either hindi talaga namunga. Tandaan ninyo, merong sinabi ang Panginoon na teaching niya na yung puno raw kapag hindi raw namumunga, anong sabi? Puputulin at itatapon sa apoy o igagatong na lang, sapagkat magiging yung niu-use up lang ng tree
yung lupa at hindi naman siya namumunga, yung purpose wala doon, puputulin. Ganon din ang nangyari doon sa fig tree. Na dapat merong bunga makikita pero walang lumabas na bunga. At sinabi ng Panginoon na mula ngayon wala na makakakain pa ng bunga mo. At siya'y natuyo. Gayon din ang nangyari kay Jonah. Sino nang kakakilala kay Jonah? Nung inutusan siya ng Panginoon na pumunta sa Ninive. Ang Ninive ay nasa part ng Iraq. Pumunta ka sa Ninive, ang sabi doon, at mangaral ka sa mga tao. Pero si Jonah, hindi pumunta pa pasilangan. Pumunta siya pa west. Papunta sa Mediterranean, papuntang Spain. Yun ang way niya, papuntang Spain. Pagkatapos noon, ano nangyari ho sa pagta-travel niya? Nagkaroon ng bagyo sa dagat doon sa Mediterranean. Umalon, bumagyo, merong parang hurricane sa dagat o storm na malakas na hindi naman halos nangyayari talaga yon. At ang nangyari ay yung mga tao ron ay nagtataka sila, ba't hindi tumitigil yung tinapon nila yung mga gamit na mabibigat para lumutang yung barko nila at hindi sila malunod o pasukin ng tubig yung nila, yung sinasakyan nila. Pagkatapos nagpalo bunutan, kung sino yung mabunot, siya yung may dahilan kung bakit nagkaganon. Nabunot yung pangalan ni Jonah. Ano ginawa mo? Sabi ng mga tripulante. Sinabi niya, tumakas siya sa Diyos. Pinapupunta siya sa Ninive. Hindi siya sumusunod. Anong gagawin namin sa iyo? Sabi. Itapon niyo ako sa dagat. Ayaw nilang itapon. Ayaw nilang i-man overboard si Jonah. Dahil may takot sila sa Diyos itong mga tripulante. Lalong lumakas. Sabi ko sa inyo, tapon niyo na ako sa dagat sige, tapon. Nung tinapon na siya sa dagat, mayroong isang malaking isda. Hindi naman sinabi yung isda nila ay balyena. Kasi pag sinabing isda, kasi ang balyena kasi, o yung mga malalaking isda na tulad ng balyena, dolphins, mga mammals yan. Hindi nga nakakahinga sa tubig yan ng matagal Hanggang 10 minutes lang sila, lalabas na naman sa para huminga sa pinakabutas ng nila, hole sa ulo, sa likuran. So kung balyena yon, hindi fish yon. O kaya ay isang malaking fish na kung tawagin ni sturgeon. Panahon pa ng mga dinosaur yung fish na yon, na pag lumaki yon, lulunukin niya talaga kahit anong madaanan yung gumagalaw. So kung may sturgeon doon, maaaring sturgeon yon. So, hindi na natin pag-uusapan yung isang isda na malaki. Ayun ang pagkakaalam ng tripulante na lumunok kay Jonah nang ihagis nila sa tubig. Either ito ay tinatawag na sperm whale o talagang malaking balyena ay hindi natin alam. 3 days and 3 nights siya sa tiyan ng malaking isda at nung nanalangin na siya sa Panginoon ay inutusan ng Diyos yung malaking isda na iluwa siya sa seashore. Yun, balik uli siya sa Jaffa. Sa Jaffa ngayon, sa Israel, sa Mediterranean sa side na yun. Sabi sa kanya, pumunta ka ng Ninive. Di lumakad siya, bumalik siya, lumakad siya. Basahin nga natin yung mga pangyayari na yun kay Jonah. Then the word, chapter 3. Then the word of the Lord came to Jonah a second time, pangalawa na. Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Now Nineveh was a very important city
A visit required 3 days. On the first day Jonah started into the city, he proclaimed 40 more days and Nineveh will be overturned. Nangaral siya. Sa 40 days, 40 araw, ang Nineveh ay mawawasak. The Ninevites, yung mga tao ron, believe God. Hindi nagtawa. Naniwala kagad sila. They declared a fast and all of them from the greatest to the least put on sackcloth. Nag-ayunis sila. Nagpakumbaba sila, nilagay nila yung sa katawan nila, isinuot nila yung yung lagyanan ng mga trigo, sackcloth, yung mga parang sako. At nanalangin sila, nagpapatira pa sila sa Diyos. At yung balita na yun, kumalat yun, maging sa hari ng Nineveh, at siya mismo ay tumayo sa kanyang trono, inalis niya yung royal robes niya, at binalutan niya ang sarili niya ng sackcloth also, at naupo sa mga abo, sa mga alabok. Then he issued a proclamation in Nineveh, na sabi kinakailangan lahat ay mag-ayuno, lahat ay manangis, pati mga animal, para hindi tayo wasakin ng Diyos dito. Jonah chapter 2 verse 10, when God saw what they did and how they turned from their evil ways, He had compassion and did not bring upon them the destruction He had threatened. Ngayon si Jonah, pinapunta mo ako rito, akala ko gusto niya manood ng kung paano bagsakan ng Diyos ng mga apoy, yung mga tao sa Nineveh, nagsisi nga eh. Jonah was greatly displeased. Hindi niya nagustuhan yung ginawa ng Diyos sa kanya, na pinapunta niya nga naman daw ng 3 days. Ito muna naglakbay muna ng 3 days, patakas, papunta doon sa Mediterranean, sa Spain. Pagkatapos, tinapoy siya sa dagat, 3 days and 3 nights siya sa tiyan ng malaking isda, so 6 days na, nawawala. Nung inuluwa siya ng isda doon sa seashore ng Israel, doon sa Jaffa, o Haifa, ay naglakad siya ng 3 days, papunta ron. 3 days. So 9 days. 9 days yung nawala eh. Nangaral siya. Tapos eto pa, nagsisi mga tao sa pangangaral niya. Hindi natuloy yung pagwasak kasi galit siya sa mga taga-Nineveh. Alam niyo kung bakit? Di ba si Nebuchadnezzar? Taga Mesopotamia. Nineveh part ng yun eh. Now modern day Iraq eh. Siyempre gusto niyang gantihan. Ganito ginawa niyo sa mga ninuno kong Hudyo na sinakop niyo, dinala niyo yung bihag dyan. Gusto kong maranasan. Maranasan ninyo yan. Parang ganun yun eh. Pagkatapos na ito, chapter 4, but Jonah was greatly displeased and became angry. He prayed to the Lord, "O Lord, this is not what I said when I was still at home." Marunong pa siya sa Diyos. Gusto niya talaga matupok ng apoy ang Nineveh. That is why I was so quickly to flee to Tarshish. Tarshish, Spain yun. I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love. Slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity. Now, O Lord, take away my life, for it is better for me to die than to live. Ang drama niya, nagdrama na. Di ba sabi ko sa iyo, na ganito gawin mo, na sirain mo yung Nineveh. Kaya nga ako tumakas sa iyo. Dahil alam ko mahabagin ka. Kaya siya papunta sa Europe, sa Spain, sa Tarshish. Nagalit siya. Parang sabi ko sa iyo eh. Tapos ako, naglakad-lakad, kinain na nga ako ng isda sa tiyan.
Yung nasa tiyan na nga ako, nilunukan ko ng isda. Makikita nyo yung mga seaweeds nasa ulo niya. Nilagyan ako ng wig, ng seaweeds na wig. Pagkatapos nandun ako sa isda, sa ilalim, sa loob ng tiyan niya, ang baho-baho ron. Ang lansa-lansa. Pagkatapos niluwa ako ng isda para sumunod ulit doon. Naglakad ako ng 3 araw, napakainit. Pagkatapos pagdating ko ron, nangaral ako, nagsisi mga tao, tapos hindi mo pa rin tinuloy. Sana tinuloy mo kahit papano. Ngayon na gano'n siya. Galit ako. Hindi galit ka. Parang magalit ka. Ito nangyari. Jonah went out and sat down at a place east of the city. There he made himself a shelter, sat in a shade, and waited to see what would happen to the city. Then dito ako natatawa talaga, nung una pa lang. Then the Lord God provided a vine and made it grow up over Jonah to give shade for his head, to ease his discomfort. And Jonah was very happy about the vine. Si Jonah, kung pag-aaralan niyo yung attitude niya, manatawa talaga kayo. Inaayos niya yung gagawa siya ng shade kasi aabangan niya kung babagsakan ng Diyos ng apoy yung taga-Ninive. Bukas wala na kayo dyan, susunog kayo. Inaayos niya, nagawa siya ng tent. So, medyo umaasa pa siya, nagkaroon siya ng pag-asa. Nagpatubo ang Diyos ng vine. Doon sa likuran niya, tapos umakyat, nagkaroon siya ng magandang bubong. Sabi, naging okay, di ba? Dito, basahin natin dito. And Jonah was very happy about the vine. Verse 7, but at dawn, the next day, God provided a worm which chewed the vine so that it withered. yung saya ni Jonah, yung saya niya, natutulog na siya, di ba? Hindi niya alam. Sa gabi, nilalapa na ng uod yung vine. Di ba? Saya niya na nun eh. Whoops, meron akong shade dito. Matutulog ako bukas. Wala na yung Ninive na yan. Babagsak na ng apo yan. At nakaupo lang ako rito kung may popcorn lang nang kumakain siya. Kakain lang ako ng popcorn, manonood ako. Hindi niya alam, natutulog siya. Maaaring naghihilik na siya eh. Ang sarap ng tulog niya, kinakain na yung vine, yung mga dahon ng isang uod. Etong nangyari pa, tuloy pa ho natin. But at dawn the next day, God provided a worm which chewed the vine so that it withered. When the sun rose, God provided a scorching east wind, and the sun blazed on Jonah's head so that he grew faint. He wanted to die and said, it would be better for me to die than to live. But God said to Jonah, do you have a right to be angry about the vine? I do, he said. I am angry enough to die. But the Lord said, you have been concerned about this vine, though you did not tend it or make it grow. It sprang up overnight and died overnight. But Nineveh has more than 120,000 people who cannot tell their right hand from their left, meaning they don't know which is right and which is wrong. That's why they need guidance. They need somebody to preach them what is right and what is wrong. And many cattle as well. Should I not be concerned about the great city? Ito nalaman ni Jonah. Ano, Jonah? Importante pa sa yung vine na tumubo maghapon, overnight, at namatay ng overnight. Anong lalala ka dyan?
Anong mahalaga? Yung buhay ng mga libu-libong tao na yon o yung vine na yan? That was the same na principle ng Panginoon sa Kristo doon sa na-withered na fig tree. Pinapatunayan lang ng Panginoon sa Kristo na He has control over nature. At sinabi nga, yung mga bundok nga, mapapalipat nyo pa eh. Dito, ganun din kay Jonah, God has control over nature. Upang magpursige ang mga anak ng Diyos, ang mga mananampalataya niya na ibahagi ang gospel sa mga tao na yun na they don't know which is right or which is left sa mga buhay nila. Ganon din noon nung dumaan ang Panginoon sa Kristo. Kaya sinabi, huwag ka nang mamumunga pa dun sa fig tree na nag-withered dahil mas mahalaga hindi yung fig tree, kundi yung mga tao sa Jerusalem na pagdating ng araw ay mapaparusahan ng Diyos at itatapon sila sa bawat sulok ng mundo. Kinakailangan makakilala itong mga Jew na to, yung mga tao na to, yung mga taga-Israel na to, yung mga Jewish people ng panahon ng Panginoon sa Kristo. Maging mananampalataya. So minsan ganun titimbangin natin. Nature or over the soul of these people. Mas pinipili ng Diyos, hindi yung nature, kundi yung kaluluwa. Yung mga tao na yun na nilikha sa wangis niya, na naliligaw ng landas. Jesus as a servant of God. According to Acts chapter 3, verse 26, God having raised up His servant Jesus, sent Him to bless you, and turning away every one of you from iniquities. Ang Panginoon sa Kristo, hindi siya nag-anyong isang super gwapo. Hindi siya bumaba sa lupa, naging matipuno, naging gigulo, o ano man masabi natin na matipunong lalaki para mangaral. Hindi. Wala nga siyang katangian, sabi nga ng Book of Isaiah 53. Maging sa Song of Solomon. At dito sa Acts chapter 3 verse 26, Jesus Christ looks like a servant. Pinakamababang servant, the lowest servant of all. Wala siyang katangian na magugustuhan ng mga tao sa itsura niya. Subalit ang kanyang pananalita ay with authority and power. Ang kanyang mga tingin, ang kanyang mga mata pag tumingin sa isang tao, Jesus Christ can read your soul, can read your mind, can read your soul, and can see your future. Si Jesus Christ, He was a servant of God. He became the servant of God because sa atin na dapat maging servant din tayo ng Diyos. John chapter 13 verse 5. Pinakita ng Panginoon sa Kristo ang pagiging tunay na alipin. Our Master and Savior and our suffering Christ set up an example para sa atin. John chapter 13 verse 5. Jesus Christ washed His disciples' feet. Meron mang inutusan ng Panginoon sa mga alagad niya. Pedro, pwede ba kung may time ka, pakihugasan mo naman yung mga paa ng mga fellow disciples natin, yung fellow apostles mo. Pwede ba? Kasi busy ako medyo masakit yung tagiliran ko tsaka kamay ko. Hindi ganun ang sinabi ng Panginoon. Hindi ganun ang ginawa niya, hindi ganun naging attitude niya. Ang ginawa ng Panginoon, nangingi siya ng lalagyan ng tubig. At yung towel, yung pamunas ng mga paa, binalo niya sa tagiliran niya. Ayun ang gawain ng servant, ng alipin, alila. The lowest form of a servant. Nakaupo yung mga disciple sa mga upuan. Ang Panginoon sa Kristo,
ay nakaluhod sa lupa at binubuhusan yung mga paa nila, nililinis sa mga dumi. At pinunasan niya ng towel na nasa tagiliran niya, pinupunasan. Lahat sila. Nung dumating nga kay Peter, Lord, huwag mong gawin sa akin yan. Kung di ko gagawin sa ito, Pedro, wala kang kaugnayan sa akin. Sige nga po, Panginoon. Hindi lang pa ako, pati ulo ko lahat. Parang yung ALS challenge, binuhusan ng ganun, bumbusan. Hindi ganun ang gagawin ng Panginoon sa kanya. Sabi yung paa, enough na yun. Kasi papaliwanag ng Panginoon later on. Bakit? Nung lahat na hugasan na ang mga paa nila ng Panginoon at punasan, pinatuyo ng tuwalya, ng pamunas, pinaliwanag ng Panginoon. Na dapat kayo mga mananampalataya ay maging servant kayo ng bawat isa. Meaning walang maghari-harian sa inyo, lahat kayo ay servant. Because there is only one master, our Lord Jesus Christ. Hindi yung mananampalataya ka, ako leader dito, Brad, ako yung tatayong ano, walang ganun. Dapat pare-pareho tayo, pare-pareho kayo ng mga servant ng Diyos. At ang ating pinaka-master, ang ating Panginoon ay ating Panginoon Kristo. Pinakita ng Panginoon ang humility, humbleness, at acceptance na dapat gawin natin sa mga mananampalataya. Sa mga tao, tayo'y lingkod para ang gospel ay kumalat at matanggap nila ang Panginoong Kristo. Ang Panginoong Kristo ay nagpakumbaba. Although siya ay Diyos, hinubad niyang katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao. At nasaan yung alipin ang sabi? Nasaan yung alipin, pinaka-lowest, among of the lowest na mga alipin o servant, ginawa niya. Kaya ang Panginoon Kristo, hindi siya yung mga nabibili sa mga department store na mukha na yung Jesus Christ na mukha na Caucasian, Western, mahaba buhok, alanganing babae, alanganing lalaki. Hindi ganon pinortray ng Panginoon ang kanyang sarili nung bumaba siya. He was a servant. He served. Naglingkod siya sa Diyos at pinaglingkuran niya yung mga tao. Ng kanyang sarili ay binigay niya, nahaing sa Diyos doon sa cross of Calvary. Ang Panginoon lamang ang siyang tunay na dahilan ng ating kaligtasan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at muli ito si Brother Joe ng Creoque at Pananampalataya.